Magandang araw po sa inyong lahat mga karibu natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibu natin, just now, magulo ang Senado. Martin pinaamin na utak ng People's Initiative. Ebidensya hawak ni Senator Bato. Yan mga karibu natin ang ating alamin mula po rito sa Banat Kapanig TV. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito po si Senator Amy. Si Senator Amy naman po. So ito po, alam naman natin na gawa-gawa lang yan. No? Si Senator Amy Marcos naman po. Talagang hindi po nila mapaniwalaan sila po ni Senator Bato na hanggang ngayon itinatanggi po ng mga politiko yung involvement nila dyan sa PI na yan. No? Sabi nga ni Bato, mahirap po yung national leader natin. Kasi matuturing po na national leader yung Speaker of the House. Mahirap po na yung national leader natin, mga national leader ay sinungaling. No? Kitang-kita na po sa unang saltada pa lang ng sa Senate investigation. Doon po mismo sa bahay ni Romualdez, no? Pinsan Initiative. Doon po mismo sa bahay ni Romualdez nagmi-meeting tong mga nagpi-PI na to. Tsaka maganda po kay Senator Amy, hindi na po siya nagtatago ngayon, no? Wala na pong talagang inihihiwalay niya na po yung para eto ini-expose din po ni Senator Amy yung mga totoong loyalista, mga Marcos loyalist. Una, sinabi niya na hindi ka naman Marcos, di ba? Unang pagtatanggi yun. Ikalawa, ngayon po, pinakamalupit na sinasabi ni Senator Amy, hindi na po siya nagtatago. Matagal kami. Matagal kaming napahirapan. Yung pamilya namin, matagal na inusig. Kaya dito mo makikita kung totoong loyalista o hindi. Wala akong pakialam, hindi naman po ako loyalista eh. Kaya lang, nanay ko loyalista yan. Tatay ko loyalista yan. Patay na nga lang. Di ba? Kamag-anak namin, dahil mga Ilocano, mga kamag-anak namin, loyalista eh. Pero ngayon lang po ako nakakita na yung mga loyalistang vlogger, mas kampi pa po sa hindi Marcos. Dapat nag-iisip-isip kayo eh. Totoo ba na yung si Pangulong Marcos na tatay? Ang pinangangalagaan? Yung pangalan pa rin ba ng Marcos? Ito po bagamat kahit parang ansama ng dating nito, hindi ko naman po yan intensyon, no? Pero nagsabi na po ng katotohanan si Senator Amy, pwede niyo siyang banatan. Na ibig sabihin, pangalan lang pala ng Marcos ang gusto mong ipagtanggol. Yun na nga po yun. Di ba? Kasi alangan naman, sabi nga ni Senator Amy, dekada kaming siniraan nung binigyan kami ng second chance. Sasayangin lang namin dahil para kanino? Ito mga katanungan ni Senator Amy. Para saan? Bakit kami magsasayang nung pamilya namin? Bakit sasayangin namin para sino mag-gain? Bakit para dyan sa PI na yan? No? Sa totoo lang, para saan po yung PI? Para may makinabang lang na hindi naman Marcos. Tama naman yun. Kamag-anak nila. Pero panahon na po para tablahin yung kamag-anak. Yan yung punto ni Senator Amy. Kaya ngayon, nakikita nyo po, mag-isip-isip po kayo, yung mga nagsabing kayo ay Marcos loyalist. Yung mga sinusuportahan nyo pong supposedly Marcos loyalist vloggers, baka Romualdez loyalist vloggers po yan. Hindi po Marcos loyalist. Kung naiintindihan, kasi yung mga supporter ng mga Marcos talagang, awayin namin yan. Sana, kung inuunawaan nyo lang kung saan nanggagaling si Senator Amy, maunawaan nyo yung hirap ng, yan, sinabi ni Pangulong Duterte, baka ma-Marcos senior kayo. Ano ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon? Pag hindi kayo naglubay dyan sa kaka-PI, baka ma-Marcos senior kayo. Baka matulad sa tatay. Yun po ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon, no? Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung nakikinig kayo kay Senator Amy, message siya para sa mga Marcos eh. Kasi kami tapos na ako riyan sa unity team eh. Wala na akong balak na manawagan na buuin ng unity team. Hindi na.
Nakilala na namin kayo. Pero ang point ko lang, sana kayo nakikinig. Kasi for survival na ng mga Marcos itong sinasabi ni Senator Amy. Parang wala kayong pakiramdam sa mga Marcos. Mas gusto nyo pang magkadurog-durog ulit. Sa bagay, tignan nyo po yan, ha, yung mga sumusuporta ko. Yun nga po mga karibin natin sa kabila po ng pagtatanggol, no? Pangangaral ni Senator Amy Marcos dito sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Mukhang napapasama patuloy, no? Itong si Senator Amy Marcos doon sa mga loyalista, no? Sinasabi nila na ano ba itong si Amy, ano? Kumakampi patuloy sa hindi ka mag-anak. Yan ha. Well anyway, diyan natin makikita kung totoong nagmamahal ka sa bansa, no? Nga? Kasi kapatid mo na nga, 'di ba? Inaano mo pa, itinatama mo pa kasi hindi ginagawa ng tama, no? Hindi tama yung ginagawa para sa bansa. Ibig sabihin, para sa bayan ka talaga kasi official ka ng ating gobyerno, 'di ba? So, kayo mga karibin natin, ano po sa tingin nyo dito kay Senator Amy Marcos? Ganun din ba? Gusto lang talaga ni Senator Amy na kampihan ng mga Duterte. Sinabi niya na nga na wala siyang pipiliin, no? Kasi pareha silang mahalaga para sa kanya. Ibig sabihin talagang may something dito sa administrasyong ito, mga karibin natin. At yan nga po, gaya ng sabi ni Pangulong Duterte, dalawa lang naman ang sumisira, no? Dito sa kaya PBBM ang sumisira, no? Itong si Speaker Romualdez na hindi niya po makontrol, hindi niya po mapagsabihan, no? At ito namang kanyang asawa, mga karibin natin, na di umano siya ang nagkukontrol sa ating bansa. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan, ha? Kay Marcos, pero si Tambi talaga yung sinusuportahan. Baka pag nawala na po yung mga Marcos, buhay pa rin yung mga yan dahil ang dali lang magbalik tara. Totoo lang pagkakakilala ko dyan sa mga yan, Duterte supporter yan. Duterte vloggers yan. Okay. Paano po ba balimbing si Amy? Hindi po magiging balimbing sa mga Marcos si Amy kasi Marcos siya. Hindi niyo po ba naunawaan yun? Anak siya ng kanyang ama. Tayo rito sa mga panawagan ng Mindanao Republic. Ako po, ililinaw ko baka nagkakaliwan na. Ito po muna sa ICC. Total, laging binabanggit. Sabi po ito po ang pahayag ng ating ni Minandro. Ano nang ang pangalan nito ng ating Solgen. Ang sabi ni Solgen, pwede naman mag-issue yung ICC ng warrant of arrest. Kaya lang, paano mo ipapatupad nga yung warrant of arrest? Parang warrant of arrest lang yan kay Putin. No? Yung sinasabi naman nila, pwede naman daw makipagtulungan yung mga non-member countries. Illegal po yun. Manghuhuli kayo. Halimbawa, yung sasabihin nila na pwede makipagtulungan yung mga pulis natin, huliin si Pangulong Duterte, Minandro Guevara. Sa Davao, sa Davao huli ng mga pulis samantalang wala silang jurisdiction. Kanino susunod yung mga pulis ng Davao? Sa mga walang ang ibig po sabihin ng walang jurisdiction, wala po silang kapangyarihan over us. Kahit po sabihin nila na arestuhin na yung mga Duterte, sino po aaresto? Sino po dadayo sa Davao para mang-aresto at ipatupad yung isang illegal na utos? Pwede po yun. Yung mga miyembro pong country, hindi naman po tayo miyembro. Okay. Alam niyo may magandang sinabi to si Congressman Alvarez. Magtataka kayo. May mga nagpo-post kanina, may mga nagko-comment kanina. Di ba, Boss Buds, galit yan si Alvarez kay Sara Duterte dahil si Sara Duterte ang naging dahilan ng pagkakalis niya sa speaker. Sabi naman ni Alvarez, wala pong personal doon. Wala kaming galit sa isa't isa ni BP Sara. Mga politiko po yan. Alam niyo po, pero ito ang paniniwala ni Alvarez. Di ba? Mindanawan sila pareho. At kanina po, nagpasalamat si Alvarez kay Speaker
Martin Romualdez. Baka hindi pa po nyo nababalitaan, kapapasok-pasok lang po nito. Ano po sabi ni Alvarez? Dito po. No? Nagpasalamat po siya. Bakit po siya nagpasalamat kay ayan. Sabi ni Alvarez, maraming salamat Speaker dahil sa ginawa mo sa Mindanao, muli mong binuhay yung paghangad ng mga taga Mindanao na humiwalay sa Pilipinas. Kung matatandaan po natin, noong 1970s, panahon po ng tatay ni Pangulong Marcos, yung secessionist movement po ng Mindanao sa pangunguna na nila Miswari, no? Ayun nga lang, through armed revolution, no? Ito po iba peaceful means. Hindi niyo po pwede na sabihin sila'y nananawagan. Ibig sabihin, si Pangulong ay ito pong mga taga Mindanao naghangad po na humiwalay sa Pilipinas, hindi po sa pamamagitan ng secessionist movement o yung arm revolution, no, against AFP, against the Philippine government, hindi po, no. Ito pong panawagan nila ay sa mapayapa, pirmahan din po, no. Ipinoporma pa lang po nila. Alam nyo, baka sabihin nyo naman nananawagan ako, hindi po, taga Luzon po ako Gusto ko po buo ang Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao. Gusto ko po, naniniwala po ko kay Sara Duterte na magiging susunod na presidente ng Pilipinas, no? Hindi po nawawala yan Yung paghangad na yan ng mga tao sa Mindanao. Matagal na po yan, maliit pa lang ako, may ganyan ng pananaw sila. Kaya lang po, good governance po ang kinakailangan para po maramdaman nila na sila ay included. Bakit po nagpasalamat si Congressman Alvarez, dating speaker, kay Speaker Romualdez? Dahil hindi lang po pala, no? Hindi lang po pala yung Davao City, yung pondo ng Davao, ang binawasan dito pong budget na mula pa pala 2023 hanggang 2024. Hindi lang po budget ng Davao, pero budget po ng halos lahat daw ng distrito ng Mindanao. Kaya po yung feeling na neglected sila sa Mindanao, yan po yung sinabi nito ni Alvarez dito po sa isang panayam sa kanya, no? Sino ba tong Tignan ko lang kung sino yung wala hindi na makita. So yan mga karibin natin, talagang pinipersonal na nga no ni Speaker Martin Romualdez itong Davao, mga karibin natin hindi lang pala ay Mindanao nga pala, mga karibyo hindi pala Davao lang ang binawasan ng budget. Nako, pati pala mga ibang distrito sa Mindanao bawas rin ang budget, no? Sa panunungkulan po yan ni Speaker Romualdez. Ano po ba mga karibyo natin ang pinapahiwatig nito? Gusto ba nila maibalik uli yung centralization dyan sa Maynila, mga karibyo natin? Diba kasi nung panahon, diba, lahat ng proyekto, lahat ng mga pagpapaunlad ay ginawa po dyan sa Luzon, especially dyan sa Maynila. Now ngayon mga karibyo natin na sana ay uunlad din ng Mindanao, no? Bakit ganito naman itong si Speaker Romualdez? Tapos pag tatanungin yan, pag tanungin mong pinipersonal mo ba itong Mindanao, nako, magdi-deny na naman yan mga karibyo natin, ba? Kaya mga karibyo natin, ano po sa palagay ninyo itong mga nangyayari sa ating bansa? May pag-asa ba kayang umunlad pa ang buong Pilipinas, buo? Ibig sabihin Luzon, Visayas at Mindanao. Kung ganito po ang klase ng mga opisyal ng ating bansa, no? Konting lang, yan, gantihan agad mga karibyo natin. Sila naman nagsimula. Ako naman talaga, Well, anyway mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon sa balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Maraming salamat po.